ipaalam sa inyo kung ano po yung experiences ko with him. So, na-meet ko siya, namin siya dito sa church, nag-speak siya. I believe mga 2019 or 2018, ganyan. Maybe 2018 or 2019. Siya po ay matalik na kaibigan ni Pastor Jun at Bincula. At I believe kasama rin sa Muson for Christ. No, ito po yung movement ng mga pastor para yung Muson ay para kay Jesus. Active na active po ang Muson for Christ. May mga nag-i-speak po dyan. Siya rin po ay mentor ng ating Pastor Jun. No? So yung pagkabalik po niya sa Amerika, isa po ito sa naging katulong ni Pastor Jun para po sa ating gawain dito. Kaya po, mga mahal kong kapatid dito sa JCOD, buong pag-ibig po nating palakpakan ng Panginoon sa buhay ng lingkod ng Diyos na ito. Siya po ay mula sa Jesus is Alive, Muson Taytay, isang asawa at may 3 anak. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Benedicto or Benny Costa. Once again po, para sa Panginoon, papuri sa Diyos. Pastor. Magandang umaga po sa bawat isa sa ating mga kapatid. Ako po ay nagagalak na muli makita kayo. Matagal na rin po, na hindi ako nakarating dito. Simula ata yun nung mamatay si Pastor John. Oo, yung pastor ninyo. So, lagi ko po kayong naiisip sapagkat kayo po ay mga anak ng Diyos. Alam niyo, sa bansang Pilipinas sa ngayon, napakarami po tayong dinaraanan o nararanasang iba't ibang suliranin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mga kapatid, alam niyo po ba, ang bansang Pilipinas ay nagpapatuloy na tumatayo sa lahat ng mga hamon na yan nang dahil sa mga mananampalataya yon. At kabilang kayo doon, mga kapatid, kaya patuloy ko kayong inahamon na tuloy lang sa Panginoon. Kahit anong klaseng problema, suliranin, pang-iglesia man ito, pampamilya man ito, panlipunan man ito, pambansa man ito, lahat ng ito, mga kapatid, ay makakayanan natin sa tulong ng ating Panginoon. Alam niyo, nung mag-meet kami nga pala ng inyong pastor, natuwa ako kasi siya pala ngayon ang pastor ninyo dito. Actually, mga kapatid, iniisip ko nga noon na sabi ko, paano kaya yan? Yung church na, pag kami mag-asawa nag-uusap, yung church ni Pastor John. Kasi ang alam ko, walang assistant pastor yan eh. At saka ang alam ko kasi independent yon. Kaya nga po mga kapatid, ang inyong pastor, naging malapit sa akin yon. Bukod sa kasi magkasama kami sa Muson for Christ, siya po talaga ay nag-ask na maging kabady-bady kami. Sabi ko, wala problema, Pastor. Una, parehas naman tayo mga Kristyano, mga pastor pa. Pagkatapos, magkasama pa tayo dito sa Muson for Christ. Kasi ang alam ko lang ang alam ko kasi sa kanya, independent kayo eh. Tinanong niya ako tungkol diyan sa mga pananaw na yan. Sabi ko, medyo talagang ang iyong katayuan ay talagang may kahirapan yan kasi solo-solo ka lang diyan. Ang payo ko sa kanya noon ay talagang magpakatibay, magpakatatag ka. Kasi tinanong niya ako, sabi ko, may organization ako. Sabi ko, organization ko, GACPIM, Jesus Alive, Christian Family International Mission. At isa lang ako sa mga pastor doon. Oo, siya lang talaga ang pastor. Kaya sabi ko, titanong niya sa akin yung
Ano ba ang benepisyo ng may grupo? Sabi ko, marami. May problema din kung minsan. Ang sinasabi kong marami na maganda, kasi kung halimbawa may problema kang pastor, may mga aalalay sa iyo ng mga pastor. Oo, ang problema naman kung kayo ay mayroong problema, ibig sabihin, hindi kayo nagkakasundo. Kaya dahil doon, sabi niya, pwede bang kung sakali may mga lakad-lakad ang muson, sama-sama nga daw kami. Sabi ko, walang problema, pastor. Hanggang sa yun, kinuha na nga ng Panginoon ng inyong pastor. So, yun nga, nagulat ako, si Pastor Purge pala ang pumalit, ay patuloy kayo sa Panginoon kasama ng inyong pastor. Ano man ang mangyari sa inyo sa lugar na ito at sa buong Pilipinas, tuloy-tuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. So, tulad na sinabi ko sa inyo mga kapatid, kanina doon may nakausap ako, sabi ko, natatandaan kong huling dapat pupunta ako dito. Anniversary yata yun na hindi naman din ako nakarating kasi mayroon akong naunang schedule kasi. Kaya sabi ko, humingi ako ng pasensya. Sa simula noon, hindi na ako nakarating at ngayon na lang ulit. So magkaganon mga kapatid, yung makita ko lang kayong naglilingkod sa Diyos, sa katayuang yang mayroong kayo ngayon, masaya na ako. Huwag kayong magpapabaya sa inyong Panginoon. Tuloy-tuloy na paglingkuran natin ang ating Diyos na buhay. Okay? Sa oras na ito ay, kung may mga Biblia po tayo, gusto ko magbasa tayo mga kapatid po sa aklat ng Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Ito po yung sinasabi. Pakinggan po natin mga kapatid. O Epeso, Tagalog, no? Kabanata 4, talata 1 hanggang 6. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. With all lowliness, gentleness, with long suffering, bearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Tayo po'y manalangin muna mga kapatid sa oras na ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Ama, at hinihingi ang iyong gabay sa pamagitan ng Espiritu Santo na ang mga salitang ito ay tunay na aming matutunan na may pagnanasang maipamuhay. At ito po'y mangyayari dahil ang Espiritu ninyo patuloy na gumagabay po sa bawat isa sa amin. Kaya naman sa oras na ito mga kapatid, hamon ko sa inyo, manatili tayo sa Diyos. At Ama, ito rin ang aming naisin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, O Diyos, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Mga kapatid, ang ating pong mensahe sa oras na ito, sabi po rito, walking worthy on the calling of the Lord. Paglakad na karapat-dapat sa pagkatawag ng Panginoon. Okay. Gusto ko malaman na bawat sa mga kapatid na lahat po tayo na naging Kristiyano ay tinawag ng Diyos. Nung oras na ikay makarinig na salita ng Panginoon at nang manawagan ng Diyos sa iyo at ikaw ay nagpakumbaba at tinanggap si Kristo bilang iyong tagapagligtas, nung oras na yun mga kapatid, sinakop ka na ng sinatawag na God's calling. At ang unang calling na iyong pinasok mga kapatid ay ang calling ng kaligtasan.
Ngayon, sabi dito, di ba? Pag tinignan natin ang talatang ating binasa kanina, gusto ko balikan mga kapatid. Sabi po dyan, beseech you to walk worthy. Namamanhik ako sa inyo na kayo ay lumakad ng karapat-dapat. Saan? Sa pagkatawag na kung saan kayo ay tinawag. Okay, tingnan niyo mga kapatid ha. Beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. So yung salitang bandang huli mga kapatid, past tense yun. To which you were called. Ibig sabihin, natawag ka na. Sa madaling salita mga kapatid, if we will paraphrase the statement, you were called, ang ibig sabihin, ikaw ay ligtas na. Yun po ibig sabihin nun. Na ang gusto sabihin talaga ni Pablo, ang bawat Kristiyanong ligtas ay dapat lumakad ng karapat-dapat batay sa kaligtasan na ikay tinawag ng Diyos. Yun po talaga ang gustong ipunto dyan ni Apostol Pablo na sumulat ng aklat na ito para sa mga Kristiyano doon sa Efeso. Ngayon, ano po yun? Ano yung karapat-dapat na paglakad mga kapatid na tinutukoy dyan? Dalawang bagay. Una, that all believers should be in one mind first, ha? Should be in one mind about what? About thinking Jesus or thinking the Lord or about Jesus. Kung ikaw ay naligtas, tayo ay naligtas. Gaano man tayo karami, gaano man tayo kunti, o ilang mga bansa man na naligtas. Naligtas yan mga kapatid nang dahil kay Kristo. Hapon ka, kayo mga Pilipino dito, Chinese ka, American ka. Ako po, may namit ako mga kapatid na mga taong ubod ng itim, parang uling. Ano naisip niyong bansa yon? Nigerian. Mayroon pa ako namit na mga Christian na Nigerian. Alam nyo, hindi naman sa pag-ano. Akalain mong tatawagin din pala sila ng Panginoon. Kasi tao pa rin yun. Yung Nigerian na namit ko mga kapatid, dalawa lang para makilala mong tao yun. Pag nasa dilim yun, ang mata, yung puti niya. At saka pag ngumiti, yung ngipin niya maputi. Pero pag nakasara yun mga kapatid, hindi mo makikilala sa dilim yun na may tao pala sa harapan mo. Sila'y naging Kristiyano tulad mo? Wow! Sila'y naligtas tulad mo? Kanino? Kay Kristo. At dahil ikaw at ako at sila ay naligtas ng dahil kay Kristo, ang sinasabi na salita ng Panginoon ni Apostol Pablo, isipin mong lagi ang nagligtas sa'yo. Ikaw isipin mo si Kristo, ikaw isipin mo si Kristo, ikaw isipin mo si Kristo. Parehas kayo, tatlo, at kung ilan pa kayo, nag-iisip ng iisa ang iniisip. Sino? Si Kristo na ating Panginoon. Kasi doon tayo naligtas. Eh siyempre, kung halimbawa, hindi naman si Kristo nagligtas sa atin, hindi si Kristo ang ating iisipin. Naiisip ko mga kapatid, mayroon akong napanood na testimony po. Patay na itong pastor na ito eh. Oo, kilala nyo. Si Dr. Paul Yonggi Cho. Isang Korean pastor. Actually, ito po ang pinakamalaking church sa Korea. Narinig niyo ba pangalan yan? Oh, hindi niyo pa. Oh, Paul Yonggi Cho. Patay na ho yan. Alam niyo sabi niya, kami ay Buddhist. Buddhist naman talaga yan. Kasi, alam mo yung mga singkit mga kapatid, halos pare-parehas ang relihiyon yan. Halos isa lang eh. Buddhism talaga ang sumikat na relihiyon dyan. Korean, Chinese, Japanese, mga ganyan.
Alam mo yung sabi ni Paul Yonggi, at dahil Buddhist nga sila, noong medyo lumalaki-laki na siya, siguro mga ano ang edad niya? Mga nasa 7 taon, ganyan. Pag nananalangin daw ang kanyang ama, pauupuin siya dyan sa tabi dyan. Huwag ka maliingay dyan, huwag ka malikot dyan, mag-pray ka rin. Isipin mo rin yung aking iniisip ng taimtim ko. Pag sinabi ko, 1 oras tayo dyan, ako dito, 1 oras ka rin dyan. Ay sabi niya, sino po isipin ko? Yung ating Panginoon. Sino? Si Buddha. Kita niyo mga kapatid? Kung ano yung paniniwala ng ama na sa palagay niyang doon siya maliligtas, ipapasa niya yun eh. At kapag kayon ay natanggap ng pinagpasahan, pare-pareha sila ng kaisipan. Tayo na mga anak ng Diyos, mga Kristiyanong tinatawag, naligtas tayo na dahil kay Kristo. Natural, dapat ang iniisip natin ay si Kristo. Yan ang tinutukoy diyan mga kapatid, na maging isa tayo ng kaisipan sa Panginoon. Second, maging isa po sa pananampalataya. Be in one mind in faith. So, iniisip natin ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Ang pananampalataya natin, doon lang din. Si Kristo ang ating tagapagligtas. O pare-parehas tayo nagkakaisa dyan. Di ba? Kaya nga, one faith eh. Si Kristo ang ating manggagamot. No. Pananampalataya natin yan. Si Kristo po ay Diyos na nagkatawan tao, pananampalataya natin yan. Iisa po ang isip natin lahat yan sa bagay na yan. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo, na magkaisa tayo sa pananampalataya. Kung ano man ang pananampalataya na sinasabi dito sa Biblia o sa salita ng Diyos na atin pong tinatanggap at pinaniniwalaan sa buhay. Pangalawa mga kapatid, ito po. Ito na. Maraming mga Kristiyano mga kapatid ay hindi ko alam kung talagang hindi lang sinasagawa. Posible kasi nagkakaisa sa ganitong kaisipan, pero hindi sinasagawa. Pero ano ba ito mga kapatid? Sabi dito, that all believers live or should live in one essence of behavior and attitude. Dapat pala ang mga mananampalataya, mga kapatid, ay dapat nabubuhay at namumuhay sa isang pangangatuwiran ng pag-uugali. Hallelujah. Ano bang pag-uugali niyan? Tulad kayo dito, ang dami ninyo, dapat iisa lang ang inyong pangangatuwiran na dapat ang pag-uugali magkaroon kayo. Ano-anong pag-uugali yan, mga kapatid? Andito yan. Yan ay makikita natin, mga kapatid, sa verse 2. Sabi diyan, with all lowliness. Yung translation kasi na hawak ko nga, mga kapatid, New King James Version yan. Pero sa ibang translation, mga kapatid, ang lowliness na salita ay with all humbleness. Ang iba naman, ang pagka-translate, with all humility. Pagpapakumbaba ang ibig sabihin yan. Bilang anak ng Diyos, bilang ligtas na kaluluwa, bilang mananampalataya ni Kristo, dapat po nagkakaisa tayo sa ugali ng pagpapakumbaba. Humility. Bani sinasabi ni James, mga kapatid, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up in due time.
Magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon at itataas niya po tayo sa tamang panahon. Hallelujah. So pag sinabing pagpapakumbaba mga kapatid, ito po yung tao na kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat pag sinabi pong pagpakumbaba, ang ibig sabihin po, ito yung tao mga kapatid na ang kanyang sarili at kung ano man mga bagay na may kinalaman sa kanyang sarili na pwede niyang ipagmataas, ito pong lahat ay kanyang isinasantabi para lang isuot ang ugali ng pagpakumbaba. Alam niyo mga kapatid, para pag-usapan po natin ng konti, kahit kunti lang yung salitang yabang, di ba? Kasi yan ang kabaliktaran eh. The contrast of humility is proud or boasting. Alam mo yung yabang, mga kapatid, sa totoo lang, ang tao, nagyayabang po just in two ways. Alam niyo po ba? Una, nagyayabang siya kasi mayroon talaga siyang ipagyayabang. Pangalawa, nagyayabang ang tao na wala naman talaga pinagyayabang. So, alin man doon, totoo man na mayroon siyang ipagyayabang, hindi pa rin pinag-uutos ng Biblia na siya'y magyabang. Lalo na yung mga taong wala naman talaga ipagyayabang. Kung yun niyang may ipagyayabang mga kapatid, hindi pa rin ginagarantiyahan ng Biblia na magyabang. Yung pa kayang wala naman talaga ipagyayabang, tas magyayabang. Pero sa totoo lang mga kapatid ito, no? Hindi po ba't ang tao, mayroon siyang ipagyayabang wala, kapag ka nagyayabang, maraming taong naiinis, tama mali? Oo. Napansin ko po yan eh. Ang yabang naman ng taong to, porque ang galing niyang kumanta. Nakaka-bad trip. Ang yabang ng taong ito, porque magaling siyang mag-lead. Magaling siyang mag-organ. Ayaw ko sumama diyan kahit magaling yan. Ako ay hindi ko gusto yung mga ganyang taong mayabang. O, ito naman sa kabilang banda. Mabihirang taong ito. Nagyayabang na magaling daw kumanta para naman palaka pag kumanta. O, pambihira. Wala naman pagyayabang, nagyayabang. Ano ba yan? Di ba parehas nakakainis, di ba? Pero si Kristo, mga kapatid, may ipagyayabang ba siya? Marami! Christ can boast all. Because everything in this present world and even in the coming world was owned by Christ. But the scripture says, sabi diyan, anong sabi ng salita ng Panginoon? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Ang kordero, mga kapatid, sinisimbolo po iyan ng isang mapagpakumbaba. Bukod sa iyan ay sinasabing tagapag-alay sa panahon ng mga Israelite. Pero isa kasing ugali na mayroon, pag sinabi pong sheep, ang mga hayop na ito, mga kapatid, ay napaka-humble. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mayroon pong napakagandang halimbawa na dapat tularan natin ng pagpapakumbaba. Kahit na tayo mayroon sa buhay o wala man tayo sa buhay, dapat makita pa rin po, mga kapatid, na tayo po ay mapagpakumbaba. Eto po, mga kapatid, no, mayroon akong karanasan sa ganyan. Mayroon akong naano sa mga tao. Tinignan siya ng kanyang kapwa. Akala niya siguro, walang may pagmamalaki yun. Kasi hindi naman gayabang eh. Pambihira, taong yan, akala mo hindi magaling kumanta, ang galing pala. Diba? Mas nakakagulat, diba? Mas nakakatuwa yun. Ito, mayroon pang ganito.
tinitignan siya na mababa kasi dahil nga mapagpakumbaba ang dating eh. At tinignan siyang walang alam. Nako mga kapatid, ito po. Nung malaman at makilala niya, pambihira, ang taas pala ng aral ng taong ito. Bigla siya napahiya. Pambihira. Siguro nakapag-isip siya, buti na lang, hindi ko ito minaliit. Grabe pala ang taas ng aral nito. Mayroon po akong mga nakitang ganyan na pagtrato natin sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, iwasan po natin talaga ang pagmamataas, ang pagyayabang. Kasi ayaw po ng ating Panginoon yan. Okay, pangalawa mga kapatid, yung pong salitang gentleness. Actually kasi, mga kapatid, ang humility at saka gentleness, parang ano siya interchangeable. Anong ibig sabihin na interchangeable? Parang magkahalintulad. Totoo yon. Pero may pagkakaiba pa rin. Kasi, ang gentleness, mga kapatid, ito ay kadalasan tumutukoy po sa atin na tawag na parang yung hindi gaspang o hindi magaspang. Oo. Kasi bukod sa halimbawa magyayabang ka, pwede hindi siya magaspang sa pandinig, pero nagyayabang. Kasi pwede rin magyabang mga kapatid na magaspang ang salitang ginagamit. So more on ito mga kapatid sa mga pagsasalita na ang isang tao ay gentle. Natutuwa naman ako sa kapatid na ito. Ang kapatid na ito ay engineer. Ang kapatid na ito ay doktor. Ang kapatid na ito ay lawyer, attorney. Pero hindi lang siya mapagkumbaba. Parang ang amo ng kanyang panalita. Nakaka-bless, di ba? Nakaka-bless yun. Ang yaman ng taong ito, ang dami na naibigay nito sa church, pero pag nagsalita, hindi niya kinokonquer ang lahat at di sinasabi na, mga kapatid, baka kayo naman siguro mag-donate dyan, puro na lang ako ng ako eh. O di ba? Doon ka hahanga sa mga Kristiyanong ganon, na alam mong mayroong ipagyayabang, alam mong mayroong ipagmamalaki, pero hindi nagyayabang o hindi nagmamalaki. Alam mong pwede maging magaspang, pero hindi pinipiling maging magaspang. Kasi nga natutunan niya kung ano yung ugali mula sa Panginoon. At dito tayo tinatawag sa ganitong ugali, mga kapatid, na tayo po ay maging maamo. So, yung una, di ba, mapagpakumbaba. Pangalawa, maging maamo. Dahil marka po talaga yan ng mga anak ng Diyos. Ang mga ugali niyan. Sunod, mga kapatid, ay yung salitang long-suffering. Sa ibang translation, mga kapatid, ang salitang ginamit yan, patience. Ang patience, pag hindi mo kasi siya kagad makuha, pwede mo pang hanapin ang kanyang etymology. Pero ang salitang long-suffering, mga kapatid, kuha mo na kagad. Gamitin mo lang yung salitang dalawang salita kasi pinagdugtong eh. Long, suffering. Ang bilis makuha, di ba? Kaysa banggitin ang patience. Pero sa Biblia kasi mga kapatid, depende po sa translation na gagamitin ninyo. Mayroong Bible ang ginagamit long suffering. Ito, in King James, New King James, long suffering. Sa iba kasi, ang gamit ay talagang patience. So, pag sinabing long suffering, gamitin natin dalawang salita. Verbatim. Long, mahaba, di ba? Suffering, yung mga paghihirap. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay dapat po mahaba ang pasensya at mapagtiis. Kahit na sa tingin niya na hindi nakapagtiis-tiis, magtitiis pa rin. Hallelujah! Isang linggo na akong walang pera. Parang gusto ko ng, ano kaya gagawin ko?
Isang linggo na ako puro lang tuyo. Sige lang, kain lang. Ang mahalaga, mga kapatid, may tuyo kaysa walang tuyo. Tama, mali? Hallelujah. Ganyan pala talaga ang Kristiyano. Mahaba ang pagtitiis. Kasi alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, itong long suffering of patience, naku po, pag sumablay ka dyan, pag sumablay tayo dyan, okay, saan natin gagamitin yan? Halimbawa, parang natatawa ako eh. Halimbawa, kayo mag-asawa, vice versa. Kung hindi man problemating babae sa kanyang asawa kasi sa dami ng masasamang ugali ng kanyang asawa, itong babae, nagtitiis pa rin. Haba na napagtitiis. Naku, talaga naman. Parang gusto nang iniwan o gusto niyang iwanan na ang kanyang asawa kasi yung kapitbahay niya, nainggit siya kasi yung lalaki mapagmahal, bakit itong napangasawa ko hindi mapagmahal? Parang ayoko na nito. Iwanan ko na kaya ito. Ang haba na napagtitiis ko nito, mag-asawa na siguro ako ng iba. O kaya ganun din. Yun naman na lang, balansin natin. Baka sabihin niya, yung mga may asawa dito, pastor, hindi binalansi. Kami lang na lalaki tinitira dito. Oh. Yung babae naman, naku po. Ay, yung lalaki naman, itong asawa ko, napakabungangera nito talaga. Oo, paggising sa umaga, hanggang pagdapit ng hapon, hanggang magdilim. Walang tigil ang kapuputak nito. Bakit kaya itong kapitbahay namin dito, ang bait-bait ng babae? Eh, dahil ikaw na lalaki, mahal mo talaga yung babae, nagtitiis ka ngayon, kaya in-apply mo ngayong Kristiyano ako, long suffering. Diba? Paggising mo, binungangaan ka ng asawa, di ba? Magtitiis ka pa rin. Tingin ka sa oras, mag-aalas 12 na, hindi pa rin tumitigil. Maghahapon na, hindi pa rin tumitigil hanggang gabi. Nagtitiis ka na lang, tulog ka na lang. Kasi baka mamaya, iwanan ko nito ng tuluyan. Magpalit na lang siguro ako. Di ba? Long suffering. Mga kapatid, ito po nakakita ako ng, bagay kasi hindi ko naman naiintindihan niya, no? Nakakita ako ng manok. Yung manok, sumuot no sa parang mga alambre na mga maliliit, isinuot ang ulo. Ay, may mga gano palang mga alambre. Alam niyo mga kapatid, pag ganyan ang ulo niya, tumusok kagad yung tatlo ata yun. Yan. Yung manok, hindi man lang sumisigaw, pero pinipilit niyang ganunin. Lumalaki na lang ang sugat. Ilang oras yun mga kapatid na ganon. Pero tinitignan ko yung manok, parang wala man lang kareklamo. Basta pinipilit niya maalis ang kanyang ulo na lumalaki na ang sugat na doon, kasi nga pinipilit niya eh. Buti na lang may nakakita mga kapatid, pero ang tagal na ng oras. Kaya yung tatlong nakapasok dyan, ang laki na nasugat. Tapos nung may nakakita, tinulungan siya, tinanggal. Tapos nung tinitignan ko yung manok, parang ang sigla niya pa, kahit ang laki na nasugat dito. Alam niyo bang doon ko naisip yung long suffering na yan? Ibang klase ang mensahe sa akin noon. Batay doon sa long suffering na yan. Yung manok na ito, kahit na nasasaktan na siya, talagang masakit na masakit, bandang ulo pa naman yan. Pinipilit niya makawala doon, lalo na siya nahihirapan. Tahimik lang siya, gano'n na hindi siya makaalis. Grabing pagtitiis niya hanggang sa may tumulong sa kanya. Tayo na mga anak ng Diyos, mga kapatid, talaga pong sinasadya ng Diyos yun. Pastor, ang Diyos pala natin parang wala naman yatang habag sa atin kung kahayaan tayong nagkakahirap-hirap. Pero tandaan natin mga kapatid,
anuman ang layunin ng Diyos kung bakit pinahihintulutan niya ang mga bagay na yan, tiyak may magandang layunin siya sa iyo. Kasi ang suffering na mayroon tayo, maaaring magkaiba-iba yan. Pwedeng ang suffering ko, hindi nyo suffering. Ang suffering nyo, hindi ko suffering. Pero, magkakaparehas lang tayo mga kapatid sa pagdala niyan kung paano natin babatahin yan. At kung sakali ikaw at ako ay magtagumpay dyan, bilang anak ng Diyos, wow! Talagang ang ating Panginoon ay natutuwa sa iyo. Okay. Tingnan natin si Kristo mga kapatid, batay sa long suffering na yan. Nung si Kristo po mga kapatid ay hinuli, mga Friday po yan, ng gabi. Kung saan-saan siya dinala. Dinala siya kay Pilato, dinala rin siya kay Herodes. Pero sinasaktan na si Kristo niyan. Ngayon, ito ang isang matindi mga kapatid na sakit ni Kristo. Nung dinala na siya kay Herodes, sabi ni Herodes, sino ang taong ito? Sabi nung mga nandoon, nakasama, sabi niya, siya ang hari ng mga Hudyo. Hari ng mga Hudyo. Sabi ni Herodes, inano pa siya, para nilibak pa siya. Isuot niyo nga yung aking damit dyan. Yung kanyang yung parang may tawag yan sa sa Hudyo Yun, wala talagang suutan yun. Nakaganon lang yan. At ang mayroon talaga niyan, mga hari lang. Sige, kung hari siya, ba't siya walang ganon? Isuot niyo nga, pero panlilibak ang ibig sabihin nun. Isinuot kay Kristo. Idi, sabi nung hindi kulang pa yan. Ako may korona dapat may korona din yan. Eto na ang masakit, mga kapatid. Wala naman talagang kurunang totoo na inilagay doon. Alam yung ginawa ng isa sa mga tao nandun? Gawa ng korona. Anong korona? Mayroon dyan, tinik. Yung halaman na matinik. Pumutol kayo doon, gawing korona, isuot nyo sa kanya. Ayawan ko kung familiar kayo sa tinatawag na vine. Di sa Pilipinas kasi mayroon yan Ako nakakita na ko sa kabundukan yan, yung na yan, parang baging, na puro tinik yan. Pumutol sa pagmamadali ng sundalo dyan, pumutol siya dyan, at ginawa niyang korona yon. Nasugatan pa siya kasi pinamamadali nga yon. At dahil nagmamadali, nasugatan yung gumawa nun, pero dahil si Kristo malaking tao, sa pagmadali ng tao ito, hindi niya natansya na yung nagawa niya maliit. O sige, ito na po. Dinala yun. Ipinasok sa ulo ni Kristo, mga kapatid. Alam niyo po ba, dyan pa lang, nung inaaral ko yun, nakakaiyak na pala. Pag niya sa ulo, hindi ko masya. Pukpukin, malalaglag yan Tako po. Lalo na. Kasi maliit nga, anak ko, nagawa, malaking tao si Kristo, pinukpuk yun. Bumaon sa palibot yan ang mga tinik nun. Mga kapatid, doon pala nagsimula na yung pag-agos ng talagang napakaraming dugo sa ulo ni Kristo. Ipinagtataka nga sa medisina, dapat si Kristo daw doon na nahimatay na yun Pero hindi. Hindi talaga. Nakatayo pa si Kristo at ito pa. So, nandyan talagang grabe ang dugo dyan. Ngayon sabi ni Herodes, ibalik yan kay Pilato. Binalik kay Pilato. Nung ibalik kay Pilato, mga kapatid, sabi ni Pilato, ipapahagupit ko na lang yan. Tapos pakawalan yan.
Itong mga centurion, mga luko-luko mga kapatid, hinagupit si Kristo na hindi naman yun talaga ang utos ni Pilato. Alam niyo ba ang ginamit? Yung tinatawag na Roman whip. Ang Roman whip, mga kapatid, may hawakan yan, tapos parang lubid, tapos ang dulo nun, mga kapatid, gawa sa tingga. Na di ko lang maano kung dalawa yon o tatlo, gawa sa... Pero dalawang strand yan. Ang ibig sabihin, yung parang pinakasima doon, di ko alam kung dalawa o tatlo yun eh. Nakalimutan ko na. So, sa dalawa na ganyan. Oh. Tapos, yung sima doon, mga dalawa o tatlo. Kaya kahit saan yung tatama yun eh. Nung ginanon yun sa ganito, bilang halimbawa, kumapit yun eh. Nung tinanggal na ganyan, yung tas-tas yung, kahoy. Idalawa yun na centurion. So, dalawang strand sa kanya, kasi tag-isa nga, inihataw kay Kristo yun. For how many times, mga kapatid? Kaya, ang ni Kristo, ang dito, natanggal ang balat niya, nakita ang buto niyan. Kasi kada hataw yan, babaon. Tapos hihilain. Kita yon. Ngayon, tanong, in-apply ba ni Kristo o in-apply po ba talaga ng ating Panginoong Jesucristo ang patience o long suffering sa kanyang buhay? Dahil dyan, opo. Nakapagpasampa siya ng krus pagkatapos noon, ang dami sugat. Tapos, yung ulo niya, hindi na siya makilala nga eh. Kasi nga yung dugo na tuloy-tuloy. So kung minsan mga kapatid, ang long suffering for the purpose of goodness can be applied to anyone. And that person is willing to receive that suffering because of the good purpose. Tinanggap lahat ni Kristo yon, binata lahat ni Kristo yon, na kahit napakahirap at halos mamatay na siya, kasi ang isip ni Kristo ay napakaganda. Para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo, para sa ating lahat. Kaya yung dinala ni Kristo. Sa makatuwid, mga kapatid, sa ating buhay, ang long suffering ay hindi basta-basta pala ibig sabihin nun. May magandang layunin ang Diyos kung bakit minsan nangyayari ang mga suffering na yan sa buhay natin. Kailangan lang matatag tayong harapin yan. Huwag nating tatakbuhan yan. Hallelujah. Kaya yan po yung ugali, mga kapatid, na isa na sinasabi dito ng ating Panginoon na dapat mayroon tayo. Long suffering. Mahabang pagtitiis sa mga suliranin. Sino dito yung mga kumukuha ng, mayroon ba dito kumuha ng medicine? Mayroon ba dito nag-aral ng law? Alam niyo mga kapatid, yan dalawang kursong yan, napakahirap pala talaga yan. Yung asawa ko, yung pinsan niya, kumuha ng law. Di pagkatapos ng law, di hirap na nga siya, sabi niya. May sa kanya, medyo bata-bata pa siya eh. Kumuha ka ng ng test para maging judge ka. Alam mo, sabi niya, kwento niya doon sa asawa ko, parang ayaw niya na mag-aral muli. Sapagkat sabi niya, ang hirap na nga mag-law, sabi niya, tapos kukuha pa ng pagka-judge na sabi niya, sabi ko sa inyo, ang mga aklat na yan, dyan, nakalatag na napakarami. At ang ginawa niya, sabi niya, titira muna ako sa bahay nito na ako mag-isa lang. Sa loob ng ilang buwan, may mga anak na yon, pa yon.
na medyo maliliit, sabi niya, huwag niyo ako istorbohin dito. Dito ako lang mag-isa. Ang sabi niya, halos nakababaliw. Mabaliw-baliw siya. Pero kinaya niya yon, sobrang hirap. Para lang matuto at makapasa doon sa test na ibibigay sa kanya para maging judge. Sabi niya, grabe, ang hirap. Parang ayoko nang ulitin kung ito'y uulitin man. Kaya sabi niya, worthy siya nung siya ay makapasa at naging judge. Pero sabi niya, ang pinagdaanan ko hindi basta-basta. Mga kapatid, lahat po yan. Lahat ng mga suffering sa buhay, kailangan lang natin batahin. Kahit gaano yan kasakit, kahit gaano yan kalalim. At kahit tumatagal pa yan, na para bagang wala na at ang katapusan ang paghihirap ng aking pamilya. Hindi na kami makaahon-ahon sa kahirapan. Hindi po, aahon din yan. Hallelujah. Hindi ko totoong di kayo aahon. Harapin nyo lang ng buong tapang na may pananampalataya sa paglingkod sa ating Panginoon at yan ay matatapos din. Tanong, si Kristo ba hanggang ngayon naghihirap? Yung ganon? Hindi na, di ba? Tapos na siya dun eh. Kaya't kung ikaw o tayo ay mayroon pong mga binabatang mga problema, harapin natin ng buo pong pagtitiis sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ay magdudulot po na ang kayusan sa ating buhay. Kaya maganda po mga kapatid, yung salitang long suffering bilang pag-uugali. Kasunod sabi dito mga kapatid, bearing one another in love. Ayan po. Magdalahan daw ang bawat isa saan? Sa pamagitan ng pag-ibig. Nako po, ayan mga kapatid. Dito sa church, o kahit sa loob ng bahay ninyo, alam niyo po ba mga kapatid, ang isang dahilan para makatiyak kayo na inyong mapagtitiisan at madadala ninyo ang kapwa ninyo, pag-ibig ang dalhin niyo doon. Dahil sa totoo lang, kung wala tayong pag-ibig sa ating kapwa, lalo sa mga kapatid natin kung minsan parang nakakainis sa loob ng church, nako po, iiwanan mo na yung kapatid mo sa Panginoon. Pero kung ikaw mismo at ako ay ginawa nating base, pundasyon, gaya nito mga kapatid, ginawa ninyong pundasyon ang pag-ibig sa kapwa ninyo, kahit gaano pa kagarapal ang kapatid ninyo, kayang-kaya ninyong siya pagtiisan at dalhin bilang kapatid sa Panginoon. Katunayan mga kapatid, hanggang ngayon, patuloy tayong dinadala ni Kristo. Kahit marami tayong kapalpakan, kahit marami tayong mali, kahit marami tayong nagagawang hindi tama, patuloy tayong binubuhat ni Kristo. Bakit? Mahal ka niya eh. Mahal tayo ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mahalin ninyo. Kahit yung hindi mga kaibig-ibig. Oo, di ba? Sabi nung napakinggan ko, ba't kaya yung babaeng yan? Ang ganda-ganda, yung pinili niyang mapangasawa, kwadrado mukha. Kahit saan tignan yung lalaki, hindi ka ibig-ibig eh. Bakit kaya? Alam niyo mga kapatid, dahil po sa pag-ibig yan. Alam niyo, natutuwa nga ako. Meron kong nakikita sa Facebook, abay, mga foreigner na babae, ang gaganda, mga maputi. Alam niyo na pangasawa? Mga Pilipino, medyo maliit pa, hanggang dito lang sa kanya. Tapos, mga maiitim pa. Pag tinignan mo, hindi bagay doon sa babae. Pero bakit kaya itong babaeng ito, ginusto niya yung Pinoy na ito, hindi talaga bagay. Kung ating titignan sa tinutukoy nating
physical na appearance, hindi sila talaga bagay. Di ba, sabi nga ng iba ito si Ding Dong, Dantes, at saka si Marian, bagay talaga. Pag tinignan mo daw, ganda ni Marian. Pag tinignan mo si Ding Dong, tumayo niyan. Ang tangkad na, talagang gwapo. Magaling magdala ng damit. Talagang bagay, pag pinagtabi. Pero yung foreigner na tinutukoy ko sa inyo na kapag asawa ng Pilipino, talagang pag sa appearance, ang pinag-usapan, hindi talaga bagay. Pero alam niyo bakit mga kapatid, nagtuloy pa rin yung relasyon? Nang dahil sa pag-ibig. Oo. Kaya kayo na mga lalaki, mga babae, pag-ibig lang pala ang susi ng lahat. Oo, di ba? Oo. Kapag may pag-ibig, hindi na pinag-uusapan ng itsura. Di ba? Oo. Sabi ng mga babae, hindi pastor, itsura pa rin. Kailangan yung iniibig ko, mag-pogi pa rin. Hindi ganun ba? Sa mga kapatid, kailangan po magdalahan tayo sa pag-ibig. Panglima mga kapatid, sabi po dito, endeavoring to keep the unity, to keep one in peace. Wow! Lagi daw po natin, mga kapatid, panatilihin ang pagkakaisa sa kapayapaan. Kapayapaan sa mag-asawa sa loob ng church hanggang doon sa bahay nila. Ang mga kapatiran sa loob ng church hanggang doon sa bahay nila. Minsan kasi mga kapatid, kapayapaan sa loob lang ng church. Kasi mapayapa yung mga kapatid, kaya papayapa na rin ako. Sa bahay namin, di naman kasi mga kasari, mga kasama ko Hindi, mga kapatid. Kahit hindi Kristiyano ang mga kasama nyo sa bahay nyo, panatilihin mong mapayapa ka pa rin. Huwag lang sa loob ng church dahil kamo ayon sa'yo, kaya ako mapayapa doon at pinaiiral kong kapayapaan. Kasi ang mga kasama ko doon mga Kristiyano mapayapa. Hindi, kahit po doon sa mga hindi po Kristiyano, pairalin pa rin natin ang kapayapaan. Sa trabaho nyo, sa pamilya nyo, sa school ninyo, pairalin po natin ang kapayapaan. Kasi dito po tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos na ikaw ay magpakita ng kapayapaan. Ano sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 5? Mapalad ang mapaggawa ng kapayapaan sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons and daughters of God. Kaya mga kapatid, ikaw at ako ay tinawag po ng Diyos para po magpakita ng kapayapaan. Lalo na sa mga panahong ito mga kapatid, na halos ang mundo ay walang kapayapaan. Sino sa inyo ang nakakita kung ano yung nangyari sa Myanmar ngayon? Mayroon bang nakakita sa nangyari sa Myanmar? Grabe ang kasiraan. Grabe, mga kapatid. Alam niyo po ba kung ano nangyari sa Myanmar? Inabot sila ng lindola magnitude 7.7. Ang daming building, mga kapatid, na nag-collapse. Yung isang building doon, 30 floor. Durog, pero hindi lang pala yun, ang daming building. Ang mga tulay nila, yung kanilang flyover, tulad tayo, marami yan, di ba? Ang kanilang flyover, gumuho yun. Tapos ang kanilang mga kalsada, mga kapatid, nabiyak. Mga 2 o mahigit na 2.5 meters ang biyak. Kayang magkasya, hindi lang ang tao, kahit ang sakyan ko tatagilid. Kung po, nakakakilabot mga kapatid, ang nangyari ngayon sa Myanmar. Kaya panalangin po natin ang bansang yan. Yan na, mga bansa, nagpadala ng kanilang mga tulong. Pero
Grabe mga kapatid, yan nga sinasabi ko eh. Alam nyo, sa totoo lang, nagsalita na ako noon pa. Ang tagal-tagal na noon ha. Ito sa Myanmar ko nakita. Nagsalita na ako noon pa, sabi ko, yung sinabi ni Kristo, kasi may nagtanong sa akin yan eh, paano ba natin i-analyze yung sinabi ni Kristo? Sabi niya, have you seen the stones, upon the stones, sabi niya. Sabi ng mga alagad, ano po ibig sabihin niyan? Sabi ni Kristo, walang bato na manatiling nakatira sa kapwa bato, pagdating na araw, iguguho yan. Pagdating po mga kapatid sa modern interpretation po niyan, tumutukoy po yan sa mga lindol at saka yung pagkawasak ng kung anumang infrastruktura. Ang tagal na niya mga kapatid. Kauna-unahan na naisip ko yan, kung di ko nagkakamali, mga 2000, mga 6 mga ganyan. Nandyan ako sa sa may Ortigas. Yung isang building diyan na yung 2000, ano ba yun? Yung 2000 ang pangalan? Ha? Strata 2000. Kasi diyan, mayroon tayong attorney diyan eh. Sa grades, commission sa school, sa seminary na aking kasi kasama kasi ako sa ng grade. Pumunta kami diyan at kinausap namin yung attorney. Pero alam niyo mga kapatid, ito. Habang hinihintay kasi yung lawyer, yung attorney, umano ako. Tumingin ako sa baba. Nandun kami sa may 14 yata. Hindi naman talaga napakataas yan eh. Nasa lang ata yan eh. Mga 15th floor lang ata yan. Samantalang ang mga building na katabi niya, grabe tataas. Kaya, nandun ako, titingala ka pa doon sa mga building na iba. Alam niya sabi niya, sabi ko, sa isip-isip ko, Lloyd, ito yung ayaw ko na mangyari. Na ako nandito, mag-iba ang mga building na ito dahil sa lindol. Kaya yung mga tao na mahilig sa ano ba ito? Condominium sa ating panahon ngayon. Alam niyo po ba, minsan ako nag-preach yan eh. Kung may tao lang o milyonaryo o bilyonaryo, bibigyan ako ng condominium units. Sasabihin ko, Brad, ibahin mo na lang, pirahin mo na lang yan, o kaya ibili mo na lang ako ng house and lot dito sa loting ito, pero hindi ko talaga na naisin tumira dyan. Never. Pwede siguro makaroon ako ng ari-arian dyan, pero hindi ko titirahan yan. Bakit naman? Ewan ko, magalaw lang ang isip ko. Papaano kung matao na lumindol at nagkawas, o ibig sabihin, malala ang lindol, maraming masisirang mga building. Noon nandun ako sa Strata 2000, tama yun, Strata 2000. Sabi ko, pag lumindol dito ngayon ng malakas at nagkawas ang mga building nito, itong strata lang na puno-puno ng tao, 15 floor lang kami. Tapos niya pa yung mga yan. Dito pa lang, ilang libo na ang taong mamamatay. Dito pa lang. Iba pa yung sa yung wala sa mga building na to. Ang tagal ko na sinabi nyon. Kahapon naalala ko na naman mga kapatid, nung makita ko yung report sa Facebook ng Myanmar, ang daming building ang tataas, natumba, yung mga kalsada nila, nagkawasak, yung mga talagang lakolod, huwag naman na mangyari sa Pilipinas yan. Yung isang building na mabuti na lang, hindi pa tapos yan. Under construction yun. Flat down, para siyang laruan lang na pinaguho na gano'n. Makikita niyo yan kung kayo nag-Facebook. Mga kapatid, sa ating Diyos, sa ating Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, panatilihin po natin ang kapayapaan. Naway tayo po ang maging sandigan ng kapayapaan, hindi lang sa loob ng iglesia, kundi maging sa labas. Kahit saan tayo naroon, tayo po nawa ang maging sandigan ng kapayapaan. Baka sakaling ang bansang ito, mga kapatid, ay lumapit sa Diyos at magsisi ng kanyang kasalanan upang, mga kapatid, hindi mangyari sa atin yung nangyari po sa Myanmar. Pero alam niyo po ba, matagal na at ilang taon nang may report ang mga scientists sa bansa natin. Kasi nga ang bansa natin, mga kapatid,
Maraming fault line. At tas nasa tabi tayo ng tinatawag, may tawag ang ano nun eh. Oo, yun. Ako, nakakatakot yan. Mga kapatid, ang big one na sinasabing 8, magnitude yan, maraming problemang lilikain yan. Alam niyo, natanong nga ako tungkol dyan, sabi ko, kung magkakabiguan, apektado pala dyan talaga ang maraming tao. Lahat ng maraming tao. Pag tinamaan, alam niyo bakit? Tingnan niyo, makinig kayo sa akin mga kapatid. Sa pag-aaral, lahat yan pwede maapektuhan. Ang tubig, masira lahat yan. Wala na tayong tubig. Ang mga kuryente pwede magbagsakan yan. Ang mga building magbagsakan yan. Ang mga lupa magkabiyak-biyak. Kung nasa Metro Manila tayo at dito mangyari yan, maraming mamamatay. Kaya nung natanong ako, sabi ko, alam niyo po ba pag nangyari yan, papaburian sa mga nasa probinsya, sa mga malayo sa katauhan, ibig sabihin malayo sa kabiyasan, papaburian. Kasi doon, mawala man ang bigas o mga paninda, kung may mga tanim kayo doon, mabubuhay kayo. Dito, patay tayo. Lahat tayo dito. May bukid ba tayo dito? Wala, di ba? Lahat tayo dito umaasa sa bili, di ba? Tama, mali. Lahat po yan maapektuhan, mga kapatid. Kaya ang Metro Manila at lahat ng lugar na tamaan yan, basta't matao, maraming magkakasakit, maraming mamamatay, maraming magugutom kapag tinamaan tayo niyan. Kasi lahat yan mawala. Kuryente, mawala yan. Hindi yan kayang i-restore ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi yan kayang i-restore. Ang mga tubig, hindi rin kayang i-restore yan. Kasi magpuputukan lahat yan, masisira ang mga pipes. Tapos, siyempre, pag wala ng electric, mga kapatid, kaya nga sinasabi nga ng malaking company, pag wala ang electric, maraming kumpanya, mga kapatid, malulugi talaga. Isa nagsalita dyan, mga CDO, San Miguel, yung mga gumagawa ng mga pagkain. Lugi kagad yan. Kaya nga yung San Miguel, di ba, nung panahon ni Ramos ba yun? Nung nagluluko-luko ang kuryente, nagpa-fluctuate, nagreklamo sila, lugi kami, bilyon yan. Ilang oras lang. Bantakin mo, ilang oras lang. Kasi gumagawa kasi sila ng mga pagkain eh. Gumagamit ng kuryente. Kaya mga kapatid, na totoo lang, manalangin talaga tayo kasi nasa kabiasnan tayo. Yang Myanmar na yan, pag yan dinala dito ng Diyos, kung magagalit naman ng Panginoon sa atin, wag naman sana, nang dahil sa ating kasalanan, paralisa tayo mga kapatid, lockdown tayo. Kaya sabi ko sa inyo, nangyari na nga sa kanila eh. So sa makatuwid, pwede rin mangyari sa atin. Hindi natin alam, baka umiikot lang yan mga kapatid. Sa mga bansa sa balat ng lupa na gusto niyan disiplinahin at parusahan. Hindi ko naman may nagsabi sa akin, pastor, mabuti na lang. Siguro umuwi sa probinsya kung kaya nyo. Gusto nyo. Ang maganda sana noon, baka mangyayari man yan na baka kinabukasan, nakapag-isip ka ngayon umuwi, ando ka na sa probinsya, kung Metro Manila ang na-was out. Patay. Di ba? Tapos mayroon pa isa, mga kapatid. Sino sa inyo nakababatid ng tinatawag na Laguna Caldero? Ang Laguna Caldero, mga kapatid, nandito yan. Yan ay napaligiran ng Laguna. Lake ito, no? Lake ito. Laguna dito, Metro Manila, Rizal. Kaya mabilis makuha dito lang yan. Alam niyo po ba, mga kapatid, na may napakalaking bulkan dyan? Sa lake na yan, yung Laguna Caldero tinutukoy. Nabasa niyo na yan? Sino nakabasa dyan? Taas sa kamay. Nabasa na nila doon. Alam niyo po ba sabi ng mga scientist, mga kapatid, ang bulkan dyan ay buhay, natutulog lang ng 100 taon. Pero ito ang nakakatakot at hindi ko kayo tinatakot, kailangan natin manalangin talaga. Pag yung bulkan na yan, mga kapatid, sumabog, na nasa Laguna Lake Caldero ay malawak yung lugar na yan. Sa laki ng tubig na nandiyan, alam niyo po ba, ang buong Metro Manila halos yan daw ay lulubog. Ang Rizal maaapektuhan. Ang medyo matitira sa Rizal ay may mga bundok. Ito, Metro Manila, may bundok ba dyan? Di ba wala? Walang bundok yan. Etong Rizal, yung medyo nasa mataas na lugar,
Katulad ng mga tanay, mga ganyan. Medyo, ng konti. Pero tayo na nasa lulan na ganito, tatamaan tayo. Ito to, Kainta, Taytay, Pasig. Pag sumabog yan, aangat ang hindi lang magma, pati tubig, kaya aapaw yan sa syudad. Bakit naman kasi nasa gitna yan? Yung napakalaking bulkan na yan. Sa mga kapatid, ilang beses na ako nag-isip, sabi ko, Lord, talaga palang ang mundo, wala ka pala talaga security rito. Okay, palagay natin, yumaman ka dyan, ang ganda ng bahay mo dyan, ang ganda ng kabuhayan mo dyan, ang mga anak mo nakapag-aral na maayos, parang ang tingin mo mapayapa ka dyan sa kapaligiran mo, tapos biglang darating yun, patay tayo. Yung bulkan na yon, o kaya, kung hindi ba yung bulkan na yon, ang sarap ng kabuhayan mo dito, nasa syudad ka, lahat, may internet, lahat, na kung saan-saan, ang ganda ng mga tinatakbo na pamuhay natin. Tapos biglang magkakalindol, katulad sa Myanmar, Lord. Kaya sabi ko sa Panginoon, wala pa talaga kaming kapayapaan na masasabi kung mangyari ang mga yan. Kaya, habang hindi nangyayari ang mga yan, maging mapayapa na tayo sa isa't isa. Mga kapatid, pairalin natin ang pagmamahalan. Maging mapayapa tayo. Maglingkod tayo na maayos. Baka sakali, habang tayo'y nabubuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon, ang mga sakulang yan na mapapait ay hindi mangyari sa bansa natin. Dahil oras na mangyari yan, mga kapatid, yung tinataya na mamamatay, lalo na sa Pilipinas na dikit-dikit. Ito, mga kapatid, maging realidad lang tayo, ha? Maging factual lang tayo. Pagka nasa Erica, tinignan mo sa helicopter, itong lugar ninyo, napakatao talaga nito. Tama, mali? Matao ito eh. Grabe. Mula doon sa may Anguno, pag ganito, hanggang diyan, hanggang Marikina, grabe ang tao nito. Tatabunan mo lang ito ng tubig na may magma. Palagay nyo kaya, makakasurvive tayo dito? Yan ang realidad. Ngayon, mga kapatid, hindi natin alam kung ilan na edad niyo. Ako po kay 60 na ako ngayon. Senior na ako ngayong August. Baka sakali, wag naman sana, pag ako patay na, doon mangyari yun sa panahon na wala na ako. Ganun ka realidad yun. Ganun katotoo yun. Hindi mo kasi pwede sabihin, hindi mangyayari yan, hindi mangyayari, hindi. Kasi nangyari na nga sa Myanmar eh. Mga kapatid, nagka-traffic nga lang yan, hirap na tayo eh. Pagbiyak-biyakin pa dahil sa puot ng Diyos, pagbiyak-biyakin pa yung mga kalsada niya, wala nang silbi ang ating mga sasakyan. Tandaan ninyo. Ang motor ninyo, hindi na rin makakadaan yan. Kahit single pa. Biro mo yung biyak ng kalsada, mga kapatid, 2 meters. Ano ba 2 meters? Ito yan eh. Kung ito yung 1 meter. Yan, 1 meter, sabi natin. 2 meters, ito ang laki. Kasi ang tao sa loob. Kaya mga kapatid, bilang Kristiyano, pairalin po natin ang kapayapaan. At baka sakali, ang Diyos po natin mahabag sa Pilipinas at tayo ay huwag parnasin ng mga mapapait na mga bagay na yan. Dahil Lord, tumatawag po kami sa inyo, naglilingkod po kami sa inyo, Ikaw ang aming Diyos, iligtas mo naman kami, huwag mo kaming pabayaan sa mga masasakit na mga bagay na ito. Lord, yung nangyari sa Myanmar, Panginoon, huwag mong dadalhin po at huwag mong hayaan makarating yan sa Pilipinas. Dahil yung Pacific Rim na tinutukoy, mga kapatid, at saka yung mga fault line, pag sa Pilipinas nangyari, ang sakuna masyadong mabigat. Mabigat yan. Yung pagkabiyak ng lupa, mga kapatid nila, kasi meron tayong mga fault dito eh. Yung pagkabiyak ng lupa nila, na 2 meters, baka sa ating mga kapatid, 5 meters ang laki niyan. Di na natin makita ilalim niyan.
Ano kaya mangyari sa atin pagka magkaganon? Kaya mga kapatid, salamat po sa Diyos. Sa umagang ito, ang mensaheng ibinigay ng Diyos sa atin. Pasimulan nawa natin bilang Kristiyano na tayo ay lalakad ng karapat-dapat na paglakad upang makita tayo ng Diyos at gamitin tayo ng Diyos sa iba na ikaw at ako ay gagawing instrumento ng Diyos ng kanyang kalooban kung paanong lumakad ang tao sa kanyang harapan. Tandaan ninyo mga kapatid, ang mensaheng ito ay karapat-dapat at nakalulugod sa Diyos na pamumuhay, pag-uugali na para sa tao. Tumay po tayo lahat mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po tayo ay mahal na mahal ni Kristo. Lahat kayo na nandiyan. Mula sa inyong pastor hanggang sa mga membro, mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Kaya patuloy nating ipagpasalamat sa Diyos sa pagmamahal na yan. At kailangan yan po ay tugunan din natin ng pagmamahal din sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin sa oras na ito, mga kapatid. Habang dinadama po natin ang presensya ng Diyos, hayaan po natin ang Espiritu ng Diyos kumilos. Ang Espiritu ng Diyos magturo. Ang Espiritu ng Diyos gumabay sa bawat isa po sa atin. Amang sumasalangit, wala pong katulad ang iyong pagmamahal. Wala hong kapantay ang mga biyaya ninyo. Lahat na nangyayari sa balat ng lupa ay alam mo. May kapahintulutan kayo, O Diyos. Halimbawa, yung nangyari sa Myanmar na masasakit, Panginoon. Maraming namatay, nasirang kabahayan at ang ekonomiya nila ay bagsak ngayon, apektado ang kabuhayan ng mga tao. Lahat po yung pinahintulutan mo, O Diyos. Ano man ang dahilan mo, ikaw lang ang nakababatid. At kung kami man dito, Panginoon, ay maging masaya, maging mapayapa, maging masagana, ito pa rin ay kalooban mo, O Diyos, sa aming mga buhay. At biyayang masasabi namin mula sa inyo. Kaya naman, Ama, sa pamagitan ng Espiritu Santo, tulungan niyo po kami na lumakad po ng tama at karapat-dapat sa inyo pong harapan. Yamang ito naman talaga ang kalooban mo. At kung sakali man po, Panginoon, magagawa namin lumakad ng karapat-dapat sa inyo, tinitiyak mo naman, Panginoon, na kami ay malalayo sa lahat ng uri ng sakuna. Tinitiyak mo naman, O Diyos, na dahil sa biyaya niyo, nalalakad kami ayon sa iyong panuntunan. Ilalayo mo kami sa lahat ng mga kasasakitan. Ang Espiritu Santo ay may kakayanan na kami alisin sa lahat ng mga mapapait na ito. Kaya naman, O Diyos, Panginoon namin, ang iglesyang ito ay isa lamang sa mga iglesia sa Pilipinas. Gamitin niyo po sila na ang mabubuting ugali, paglakad bilang Kristiyano, ay maipakita nila upang sila ay maging halimbawa sa ibang mga tao. Marami pong salamat, Ama.
na sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakamali, hindi niyo po kami iniiwan. Patawad, Ama, sa lahat ng ito at patuloy kayo maghari sa amin. O Diyos, maraming salamat po sa iglesyang ito. Pinupuri po namin kayo at niluluwalhati, O Diyos, sapagkat sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Diyos, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.